God will give His people ability and tact to prepare wholesome food without these things. Let our people discard all unwholesome recipes. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin kasama po ni Doc Tam. Ama namin Diyos, kami po muling nagkakaloob ng aming panahon sa oras na ito, ng inyong bendisyon at ang presensya ng Banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa bawat sa amin. At lahat ng aming sasabihin ay maging kalugod-lugod sa inyong dakilang kalooban. Samahan kami at kalaki pang bendisyon at kapatawaran ng aming mga kasalanan. At marami pong salamat, Panginoon. At kayo rin, Panginoon, ang mag-ready o gumabay sa mga manunood at makikinig ngayon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, tama po ang narinig nyo. Isa na naman pong espesyal na edisyon ngayong araw pong ito ang aming pong ibabahagi sa inyo. Kaya kung kayo po ay merong katanungan, meron po kayong suggested topic o meron po kayong mga special prayer request, ay isend nyo lamang po yan. Gayon din po, gusto naming batiin ang atin pong mga kaibigan na nanonood ngayon. Katulad po ni Ojel Palmyra, sabi niya, watching from Europe, sending virtual hugs, Ate Gladens. Sabi niya, thank you so much. You're such an inspiration to us. You have a pretty and youthful looks. Naku, Dok, nakaka-stress yung ganito. Kasi parang dapat nating ma-maintain ang pagiging youthful looking natin. Ito pa, sabi naman ni Teacher Ruben, Dok, kumakain ka ba ng kimchi? Naku, parang ano kayang ibig sabihin doon dahil mamula-mula ka ba ngayon? Okay, ito naman. Hello po, good day po, Doc and Sis, sabi ni Sharon Nepomuceno. Sabi naman ni Nanay Leonora Celeres, watching from Punta Church. At ang Manila Central Adventist Church naman ay nanonood din sa atin ngayon. Si Bella Donna, si Erlyn Merino, Flor Deliza Alcoriza Martin, si Ulysses Fonte, si Rose Odias. Sabi naman ni Aurea Melihor, Happy Sabbath everyone, Doc Tam and Sister Gladens. Thank you for the nice episode for our health. Sabi naman ni Mauricia Rios, good evening po sa inyong dalawa. Hindi po kaya babagsak ang... may mga katanungan na tayo ngayon pa lang, Dok, mamaya pag-uusapan natin ito. Hindi po ba babagsak ang immune system kung magi-skip po ng dinner sa araw-araw? Hindi naman ako kumakain ng karne. Mga gulay at prutas at isda, kumakain din ako. Ayun. Sabi naman ni Samuel Bagni, okay lang ba, Doc Tam, 2 meals pero sa umaga skip ko na ang kain at kumain sa lunch and dinner? Ayan, meron tayong mga questions dito. Mamaya po bibigyan po natin ng kasagutan. At ito naman, saan po mabibili ang atin pong Celtic salt? Naku, mukhang, Dok, madaming magbabago ngayon ng lifestyle kasi pinag-usapan natin, mga kaibigan, itong deep cleansing, yung true cleansing. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang amazing fats. Naku, Dok, kasi lilinisin natin dapat yung katawan natin at kasama doon na kailangang walisin natin at i-flush natin itong ating pong mga bad fats sa ating pong katawan. Tama ba, Dok? Yeah. Ayun. Kaya ito po sa ating pong mga manonood ngayon, ihanda nyo na po ang inyo pong mga ballpen at papel, or if you have your gadgets with you, you can screenshot po sa ating pong mga manonood. Now is the time, Dok, na pag-usapan natin, ano ba itong body fat? Ito na nga I'm sorry, babalikan ko lang konti yung katanungan. Ay, sige, Dok. Kasi ang karanasan kasi ni Ellen White, 40 taon 40 years siya na nung natanggap niya yung informations or knowledge from God na ang pinaka-the best palang pagkain ay twice a day. Sinimulan niya ng 7 na umaga, 1 ng hapon yung last na pagkain niya. And 40 years, talaga yung testimony niya. Talagang umanga naman talaga ako sa patotoo niya. Kaya kung tatanungin tayo kung bababa yung immune, dapat mababa na rin ang immune ko. Oh, totoo. Kasi I tried my best na walang hapunan. Yun yung point na wag naman tayo matakot. Yes. Dahil ang katawan talaga natin, alam naman natin na pag meron kang enough na nagugutom yung tiyan mo, lalo lumalakas yung immune mo. At lalo naging aktibo yung digestive system mo. Saka yung metabolism mo. At nag-self-cleansing yung katawan. Kaya parang part na rin ito ng fasting na hindi mo na kailangan pang mag-undergo ng iba't ibang uri ng fasting. So pag nag-twice a day ka, malaking tulong ito sa ating body as a whole. Kaya don't worry about it. Just keep doing it. I know that after a few months of undergoing with that kind of different type of diet, I know you will be benefited for it.
Ayun, amen. Alam mo, Dok, ang ganda nung sinabi mo, no, kasi from deep cleansing and true cleansing, mga kaibigan, pinag-uusapan natin, yung sinishare ngayon ni Dok, pinag-uusapan kasi natin doon yung pagfa-fast. Ibig sabihin, yung pag-aayuno, yung free from all toxins, free from all kinds of food na pwede nating intake, which is pwede naman na water lang or yung juicing natin. Di ba, Dok? Ayan. So ito, nasagot na yung katanungan ni Sister Mauricia Rios. Ito naman, Dok, ito pa, nasagot din yung kay Brother Samuel Bagni. Ito naman, Doc, saan po nabibili ang Celtic salt, Doc? Marami namang sa mga health store. Ayan, sa mga health store natin, ayun. Kasi malayo naman, okay, nagkalat yan eh. Oh, totoo din. Halos similar naman sila. Yes, ayan. Sa ating mga health store, sa ating mga supermarket. Pero syempre, tignan natin kung organic ito at natural, di ba, Doc? Ayan, kasi pag minsan may mga GMO na tayong nakukuha at saka yung mga refined. Alam mo, yung layer kasi ng pinaka-covering ng ating cell structure, especially sa mitochondria, yung tubig kasi, talagang hindi pwedeng walang plasmid eh. Para makapasok yung minerals na yun eh. So talaga ang tubig, pag walang tinatawag na Celtic salt, yung nadidehydrate ka. Ayun, kasi kailangan ng mineral ng katawan natin. Kailangan. Okay. Kaya yung point na dapat nating maidagdag sa ating kaalaman ng pangkalusugan. Ayan. Kasi maraming walang alam tungkol dito eh. At ang nadadali nito, yung mga taong walang time makinig. Oh, yes, Kasi yung mga taong enough na sa kanila eh, they don't need to listen for these kinds of informations. Kaya ang nangyari at the end, sila yung nagsasuffer. Yes. Kasi ka naman makakita na libre naman to. But sana pag nag-open ka, may bayad. malaki yung babayaran mo. Yes. Samantalang yung mga walang kabuhay-buhay na mga kalokohan sa Social media, talagang napakaraming viewers. Kaya ganyan, nasasuffer ang buong mundo. Kasi yun yung pinili nila eh. True. Na meron na nga nagsasakripisyo. But sana kung nang kadaling gawin ito. Ang reason lang naman kaya ginagawa natin to for a purpose of what? Makasiguro na talagang hindi tayo mananagot. Yes. Dahil ako'y naniniwala ng Panginoon talagang ibig niya na maihan dito sa maraming tao para maabot sila na mapalaya natin ang mga kababayan natin dito sa pagkaalipin ng tinatawag na sumpa ng kaaway. Alam mo natin, laging binabanggit ko dito sa page 54 at page 61 ng Healthful Living. Ang author o originator ng karamdaman ni si Satan. Yes. At ang pandarayan ng kaaway, pagkasakitin ka. Sa page 54. Dahil ang ating katawan, pag dinapuan daw ng karamdaman, ay nagkakaroon ng pagbabago dito sa ating kaisipan at mahirapan ka na magpalago ng tinatawag na gawain ng pagpapakasakdal at pagpapakabanal. Ang sabi nga, imposible sa isang taong may karamdaman na maabot niya yung tinatawag na sanctification o yung tinatawag na perfections ng character, which is yun yung tinatawag na present truth. Yes. Yan yung righteous by faith. Kaya ang trabaho ng kaway, para madaya tayo, pagkasakitin ka. At para magkasakit ka, kailangan wala kang alam. Totoo. Knowledge. Yes. Wala kang knowledge. Lack of knowledge. Gusto ko rin dagdagan, no, Doc, sa atin pong mga manonood kasi not only lack of knowledge, parang part din ng lack of knowledge natin, mga kaibigan, if we just eat kung ano lang yung gusto natin kainin. Example, palatable yung mga matatamis, yung mga maaalat, yung mga maaasim. Kung kakain po tayo ng kakain ng kung ano lang yung gusto ng atin pong panlasa, ay wala din pong makukuha na nutrisyon yung atin pong katawan. That's why it's very important, Doc, di ba, na atin pong isipin kung ano yung value ng atin pong kakainin. Kaya nga ito, mga kaibigan, sisimulan na po natin ang atin pong topic ngayong araw pong ito, which is amazing fats. Bakit kaya amazing, Doc? Kasi meron tayong tinatawag na good fats at bad Lagi fats. naman ganun eh. Oh, Dalawa yes. lang naman yan eh. Yes, totoo, Merong Doc. mabuti at merong masama. Totoo. Merong maganda at merong pangit. Merong pasaway at merong masunurin. Dalawa lang ang tao eh. So pag sinabing merong masamang taba, merong magandang taba. Pero ang point natin dito, pag namali ka, na hindi mo alam kung ano yung kabuuan ng katawan ng tao, alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng kalahati ng ating pagkatao ay taba? Totoo, Doc. Paano ka mabubuhay ng walang taba? Yes. Kaya ang problema nito, merong mga peking taba na pagkakasakitin ka. But we need fats, especially the brain. Remember the liver? Yes. Diyan pinaprocess yung ketone. Na pag kumain ka, for example, ng essential fatty acid o yung polysaturated fats, ito yung tinatawag na
bahagi na kino-convert sa liver para maging ketone. At ito naman ang gagamitan ng brain para maging healthy yung utak ng tao. Paano magkakaroon ng functions yung neurotransmitter na pinag-aralan natin, di ba? May dopamine, may endorphin, may GABA, at may serotonin. So ang point natin dito, kaya marami nagkaka-Alzheimer, marami nagiging malimutin, nagkakaroon ng problema dito sa brain disorder. Why? Because they are not getting enough. Especially people who are not knowledgeable in that particular subject. And since that we are talking about the amazing fats, we are talking about the amazing result of what we can get by just allowing our mind to learn something in that particular subject. And I believe that this is really something for all of us to have some sort of vital knowledge in regards for that particular information that we are going to talk about. Ayan, thank you so much, Doc. Simula pa lang po yan, mga kaibigan, ang dami na po nating natututunan at nare-remind po ang bawat isa po sa atin. Now, what is the definition of fats or body fat according to Harvard University or Harvard Health? Obesity, defined as an excessive amount of body fat, is a common and expensive. Putulin ko lang doon. Sige, Doc. Pag mataba ka, ibig sabihin may sobrang taba ka. Totoo, Doc. Napakaraming obese ngayon. Yes. Yung parang... Pasensya na, lalo na sa mga manggagawa natin. Totoo yan. Bato-bato sa langit. Talagang wala tayong magagawa. Tayo yung taga... Ano tawag doon? Yung taga... Remind na lang, Doc. Ano tawag dito yung mga positive criticism? Yes. Kailangan talaga nilang reminders Totoo, Doc. Kasi lahat tayo kailangan natin magtapikan, magpaalalahanan. Okay, ito na. Ito po, according to Harvard Health, mga kaibigan, obesity defined as an excessive amount of body fat. It is a common and expensive medical condition in the U.S. I think not only in the U.S. but all over the world. Yes, totoo, Doc. Strongly associated with an increased risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and certain types of cancer, as well as premature deaths from these diseases. So, ibig sabihin pala, Doc, lahat yun kaakibat yung atin pong fats. Pero I tried everything to maintain my normal weight. Talagang binabantayan ko yan. Kasi, ikaw naman mismo yung may tinatawag na full management Kung ano yung personal duty mo o responsibility mo sa iyong sariling katawan, not nobody else. Kaya if you're not gonna learn how to take care of yourself, what's gonna happen to you? Hindi mo pwedeng, paano mo magagawa yan sa iba kung sa sarili mo nga? Hindi mo nararanasan. Totoo. Paano makuha mo yung normal weights mo? Yes. At madali lang pala yan, kasimple lang. Huwag ka nga lang kumain ng hapunan Totoo, Doc. Malaki na yung impact nun sa katawan natin. Napakalaking benefit at tulong. Yes. Ayan. Alam mo, Doc, ang haba ng pag-uusapan natin ngayon kasi kailangan natin talagang tanggalin ang fats na to. Pinapahirap natin ang mundo. Pero napakaraming kasagutan na simple lang. Just imagine sa experience ng karamihan ngayon, nag-change lang ng time ng pagkain. Tinanggal lang yung isa, nakatipid pa. Na-solve na yung problema. Totoo. At yung mga nagsipag-vegetarian, yung kanilang diabetes, unti-unting nawala sa kanila. Amen. So, ibig sabihin, ang kailangan lang pala, just imagine, hindi naman nakakahawa ang diabetes, pero kahit saan ka pumunta, kahit mga batang edad na, meron ng ganyang uri ng problema. Totoo, parang nakakalungkot normal na ito. lang. Yes. This is something to think about. It is really something really that we need to keep doing it, to remind them na merong way para matanggal itong sakit na yun. Yes, reversible siya. Ayun, okay. Sa atin pong mga manonood, another thing from Harvard Health. Weight gain is caused by eating too many calories. Itong ating carbohydrates. Calories no matter the source. So, pwedeng carbohydrates, pwedeng yung protein natin. Kasi meron tayong animal protein. Anything over is not fats. Ayun, totoo, Doc. Diba? Ito pa. The biggest calorie culprits are ultra-processed foods such as frozen pizza or kahit hindi siya frozen, basta pizza, may keso, may soda na kasama, fast foods, and salty snacks. Aray ko. Pinag-aralan ko yan yung mga nakalagay dyan. Ano doon ka nangyari? Sabi nga, meron akong librong nabasa na, if you take care of your liver, you will live longer. Yes. And you will look younger. Amen. Napag-aralan ko, ito palang salty food. Liver ang tinitira niyan. Hindi lang natin pinag-uusapan yung magkaka-high blood ka. Kawawa pala ang liver pag maalat na. Hindi lang kidney. Liver pala, epektado. Lalo na yung soda. Nako. Karamihan ng fast food at mga pizza
or any kinds of processed food, loaded yan sa salt. Yes, sa Kaya calories. liver natin ang nadadali at kidney. Pag yan ang nadali, paano na magkakaroon ng nutrients na tama para i-turn yung mga kinakain ng tao? Yes. Para magkaroon ng ionizing effect sa blood. Para ma-assimilate yung normal process of what you call it, assimilating material so that our body can undergo with that kind of repair. Paano magre-repair? Naku, And then later on, yun, disease develop. totoo. Kaya umiiksi yung buhay. Kaya pag pag-uusapan natin ito, mga calorie neto, mga processed food neto, binanggit na nga, iniisa-isa, frozen pizza, soda, fast food, medyo siguro eliminate talaga ito. Totoo. Lalo na yung mga salty food, katulad ng mga, tawag doon, mga chips. Yes, ayan, naku. Isa yan talaga, no? Yan ang kadalasan na ginagawang midnight snack ng ating mga kaibigan. Ito pa, Dok. Alam mo, Dok, there was this a published study. According to the American Journal of Clinical Nutrition, Americans eat more of ultra-processed foods such as frozen pizza, yung mga nabanggit po kanina, soda, fast foods, and salty snacks. And this study examined the daily eating habits of about 41,000 adults over a period of 18 years. Isipin mo, Dok, gumugol sila ng 18 years in order for them to know yung ano ba talaga yung kinakain nung 41,000 adults na yon, which is ito, dun umiikot sa mga salty foods. High-calorie diet. Actually, siyempre, over 20 years ako sa US. Doon ko nakita na very poor ang diet ng Americans. Talagang pagpunta mo sa mga grocery, department store and so on, talagang loaded ng junk food. Salty foods. Kaya kung wala kang knowledge at ang akala mo lahat ng ito ay okay, kawawa yung mga kabataan. Lalo na yung mga magulang na sabay-sabay sila na kumakain ng pagkain na. Kaya pag nakita mo, mataba yung ama, mataba rin yung anak nila. At mataba din yung misis niya. Ang daming ganyan ngayon. Totoo, Dok. Samantalang pwede ka naman bumuwelta. Yes. Lalo na doon sa mga kaedad ko. May papayo ko, hindi pa huli. Pwede ma-extend yung lifespan ng tao. Amen. Dahil nagre-repair naman yan habang buhay ka. Kaya ang tangi kong mithiin ay mabigyan ko ng tinatawag na kalayaan na pag nalaman natin i-match yung pagkain mo sa ngayon sa edad mo, hahaba pa yung buhay mo. Amen. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, this is actually an appeal. Hahaba talaga po yung buhay nyo, yung buhay nating lahat, kapag tayo po ay sumunod dun sa 8 laws of Hindi health. lang yung hahaba. Ang point ko dito, nagagawa mo yung normal na ginagawa ng tao, ng mga kabataan. Ay, yes, totoo. Like you, Doc, You diba? can walk, you can run, you can play basketball, you can interact to anyone. Yes. And at the same time, iba yung aura mo eh. Saka iba yung texture ng balat. Totoo, Doc. Diba? Plump pa din, hindi siya sag. Ayan, sa atin pong mga manonood. At moisturized. Yan pong sasabihin ko sa inyo, moisturized po ang balat, hindi siya dry. Pero Ayan. inaalagaan yan. Totoo, may Siyempre, maintenance. Bibili ka rin ng mga natural moisturizer. Yes, Yung 100% aloe vera. natural. True, cucumber. Ako nga, to be honest with you, ayoko ilihim ito eh. Gumagamit talaga ako ng pure vitamin C sa balat. Ayun. Matapos maligo. Ayun, pwedeng kalamansi. Kung wala kayong mabili na medyo ready to go, ay di mag-lemon o kalamansi. Yes, ayan. Kasi anti-aging yan eh. Talagang nire-restore niya yung collagen ng skin eh. Totoo. Saka wala siyang dehydrating effect. At the same time, it will keep your skin neat and clean. Yun, plump pa. Hindi naman pinag-usapan dito yung kung ano pa man. Pinag-usapan dito yung kung ano yung part mo. Alagaan mo. Nag-iisa ito eh. Yes. Yun yung kotse eh. Binabapping ko yan eh. Talagang binabacuum yan. Nililinis yan. Ako nga, yung sasakyan ko. Sinisiguro ko, intact talaga eh. Bakit? Iyo yan eh. Totoo, kailangan mo ingatan. Kinuha mo, binili mo, tapos hayaan mo lang na mabilad. Mag-oxidize yung pintura. Buti sana kung nahingi lang yan. Sasakyan lang yan. How much more yung ating katawan? Yes, totoo, Doc. Yung iba, maingat sa sasakyan. Pero pagdating sa loob ng katawan, Wala. meron na akong alam eh, naninigarilyo. Lumalabas ng sasakyan. Kasi ayaw ron yung mga amoy sigarilyo, yung kanyang Yung sasakyan niya? sasakyan. At pagkatapos naman ng garilyo, pupunta sa loob ng sasakyan. Iniingatan yung sasakyan na hindi magkaroon ng Amoy yung... amoy yung loob ng sasakyan. Pero yung katawan niya, yung Okay pumapasok na usok sa loob ng kanyang katawan, baliwala lang. Naku. So mas mahal pa ng tao yung material na bagay. Kaya sa sarili ng katawan na hiram. Naku. Nakakalungkot, Doc. Nakakalungkot. Yes, ayan. Sa atin pong mga manonood, ito pa po.
The American Journal of Clinical Nutrition states that the research suggests that ultra-processed foods fool your brain. Ibig sabihin, F-O-O-L. Anong ginagawa? Parang niloloko niya. Niloloko niya yung ating brain into eating more calories than if you are eating whole foods or unprocessed foods. Ayan po ang sinabi ni Dr. Apovian. And if your body doesn't use those extra calories, they get stored as fat, and that is why people gain weight. Katulad nung atin pong mga adipose tissue sa atin pong mga arms, o di ba? Sa atin pong mga belly part, sa atin pong mga thighs and legs, o di ba? Yan ang mga talagang may mga fats talaga do. Hindi mo po hindi ka pwedeng magloko o magyabang na nakikita yan Kahit ano sabihin mo na, ako konti lang kumain Yes. Pagka sobrang laki ng katawan mo, Totoo. alam mo, nauso ngayon yung word na, uwe. Oy, totoo yan, Doc, di ba? Parang hindi ka na pinaniniwalaan. Oo, kaya bago ka magsalita ng ganyan, medyo manahimik ka na muna. Yes, At kailangan medyo, makita sa'yo. Medyo maliit-liit na yung katawan mo, na-islim na ng konti siya, saka ka humataw ngayon. Ayun. As of now, keep your mouth shut. Totoo, di ba? Habang medyo mataba ka pa. Yan. Pero hindi pa huli lahat. Bakit? Lahat naman tayo nagdaan dyan Totoo. During that time, I was weighing 185 pounds. Pero nung nag-vegetarian ako at nag-exercise ako, simple lang pala ito. Lalo na, buti pa ngayon may good news. Ano, Doc? Just imagine, nung una, hindi naman natin nadidiscuss halos lahat itong nakita ni Ellen G. White sa kanyang pangitain Yes. Tungkol doon sa twice a day. Ang problema nga lang, 1800, sinulat ng ating propetisa, nung kinopya, pinalitan na pangalan. Ginawang intermittent. Ayun. Nilagyan ngayon nila ng ibang label nila. Ibang label. Pero sa atin nagsimula yan. Yes. Yung vegetarian, Seventh-day Adventist nagsimula yan. Kaya lang natatakpan kasi yung iba, karamihan ayaw mag-practice niyan. Totoo. But in reality, nakilala tayo sa healthy lifestyle. Kaya nga kumpleto tayo sa libro. Amen. Healthful Living, Counsels on Health, The Counsels Ministry on of Diet, Healing. Ministry of Healing, The Book of Temperance. Yes. Ano pang hahanapin natin? Kompleto Ricardo, Doc. Kaya nga, tinatawag tayo na, kumbaga sa, hindi ba we need to, ano tawag doon, We need to walk the talk. we need to walk the talk. Yes, ayun. Tayo yung inaasahan ng Panginoon dito to become a living testimony to all people in our world so that people could see the difference. Kaya lang, kung pagkaminsan, paano natin ito itatayo kung hindi natin ito nararanasan? Totoo, Doc. Kung hindi natin kung hindi po natin na-experience, hindi natin ina-apply, at yun po ang pinakamahirap po sa lahat. Ito pa po, sa atin pong mga manonood, fats are increased serum cholesterol levels and a higher risk of coronary heart disease. And ito na, Dok, pag-uusapan natin. Alam niyo po, makulit po kami dito sa Kaalamang Pangkalusugan kasi gusto po namin na ulit-ulitin at i-remind ang bawat isa po sa atin na meron po talagang masama at merong mabuti na mga taba, at katulad yan ng saturated fats, yun po yung masamang fat or taba, at meron tayong unsaturated fats. Ngayon, Dok, pag-uusapan naman muna natin itong mga tinatawag natin na unsaturated fats. Ayan, simulan natin, Dok, kasi meron tayong mga natural oils. Kailangan natin to. Kasi pag dito tayo nagkulang. Alam mo, napag-aralan ko dito sa mga taba. Lalo na unsaturated. Sige, Dok. Kumuha ka ng extra virgin cold pressed coconut oil. At kumuha ka ng flaxseed oil. At iba't ibang mga pinanggagalingan pa, almond oil. Ilagay mo sa medyo hindi body temperature. Ayun, medyo malamig. Hindi magtatagal magra-rancid. Oy, totoo yun. Which will turn into what you call it, bad fats. Mamumuo siya. Ang tanong ito, hindi pala po pwede, napaka-sensitibo pala. Kaya pala, dapat ilagay mo ito sa tamang lugar. Yun. For example, may flaxseed oil ka. Hindi mo pwedeng mailagay yun sa mainit na temperatura. Totoo. Lalo na yung extra virgin cold pressed coconut oil. Yes. Kaya ang papansin mo, hindi niluluto ito. Kaya pag pinamprito mo yung olive oil, flaxseed oil, sira na rin yung chemical structure niya. Yes. At ano pa yun, Dok, ang ibig sabihin nun, mamamatay po, mga kaibigan, yung vitamins, yung minerals, yung pinaka-properties na healthy properties nitong ating mga oils kapag gano'n. Kaya sasabihin nila, wala akong pinatatamaan. Sasabihin nila, the best omega-3 ay nanggagaling sa isda. Oy. Kung hindi mo lulutuin ang isda,
Totoo. Pero ang tanong, paano mo isi-segregate yung mga kasamahan niya ng mga dumi na nakuha niya sa dagat? Yes. Eh siyempre, piniprito mo yan, niluluto mo yan. Anong omega-3 ang ating pag-uusapan dyan? Wala. Ang magandang omega-3 nanggaling sa cold-pressed flaxseed oil. Ayun. Amen. One of the best one. Or what you call it, yung extra virgin coconut oil. Alam mo, kung minsan may mga controversial type of discussions about extra virgin coconut oil. To be honest with you, hindi ako pwedeng mawalan yan. Nagtitake ako ng 3 kutsara niyan, 3 times a day. Hindi ako pwedeng mawalan yan, even yung flaxseed oil. Sa umaga pa lang, inilalabay ko yan sa rolled oats. Ayun. Ba't ko sinasabi ito? Pag vegetarian ka, kailangan mo ng langis ang katawan. Pati Totoo. brain mo, puso mo, lahat, daloy ng dugo mo. Yes. Kailangan natin ng langis, kailangan natin ng taba. Pero pinag-uusapan natin dito, natural. Totoo. Eh, hindi naman tumataas ang blood pressure ko. Wala ako maintenance. Kaya sabihin na, bakit ang lakas naman ni Doc Tom gumamit ng flaxseed oil? Eh, kailangan ko ng oil eh. Sino maglalagay dyan? Eh, essential yan. Meron bang, Hindi na kunyari, pupunta hindi sa ka naglagay katawan. hindi ka kumain na, hindi ka naglagay ng oil sa katawan mo. Sino maglalagay? Kunyari, one day, wala kang nilagay. Alam ba mangyayari sa'yo? Ano, Dok? Maging malimutin ka. Totoo, Dok. Matamlay ka. Alam mo yung major source ng energy? Ano, Dok? Taba. Yes, yung fats natin. Hindi naman yung mga pinag-uusapan natin, mga calories na yun eh. Actually, ang fats talaga, ang major parts ng energy ng katawan ng tao eh. Kaya kailangan talaga malaman din natin ito. Para malaman natin ang kahalagaan at mabuksan natin ang kaisipan ng mga Pilipino na kung ikaw'y vegetarian, lalong-lalo mong kailangan ang taba ng buko. Yun, amen. Pag sinabing taba ng buko, Dok, ibig sabihin, yung laman. Yung laman. Yun. Kailangan kainin natin kasi yun yung may essential. At nakakabata pala yan. Totoo, Dok. At saka, alam niyo po ba kung bakit? You will look younger Yun. Amen. and stronger. Amen. Alam niyo po, sa atin po mga manonood, ibubuking ko na si Doc. At ibubuking ko na rin yung sarili ko. Kasi minsan, sinasabi nila, Pero sa TV, kapag, ano talaga ako, hindi ako TV-genic eh. ayan, di ka Sabi nila talagenic. pag personal, mas okay ako. Ayun. Buti ka pa, TV-genic eh. Pero ang pinopoint ko dito, talagang, nung napunta ako ng Bulacan, nung kami ng reunion, siyempre nandun lahat yung mga kaedad ko. Nakita nila, naglalaro pa ako. Tinitingnan ko yung itsura ng mga kaedad ko. Malayo eh. Malayong-malayo talaga, Sa Doc. paglalakad na lang, iba na eh. Medyo, ano na ba? Eh ako, kung maglakad, talagang Diretso. normal eh. Doon ko nakita yung, blessed talaga ako, dahil pinanganak ako sa isang pulutong na walang bisyo. Amen. Kasi ang parents ko, hindi ka pwedeng manigarilyo. Lifestyle pwedeng yan eh, uminom. ng Adventist eh. Hindi kami umiinom ng alak. Yes. Eh doon pa lamang, pinasalamatan ko na naging Seventh-day Adventist ang magulang ko. Kasi ang tawag sa akin, born Seventh-day Adventist. Ayun. Amen. Alam mo yung born Seventh-day Adventist? Ano, Doc? Ang tawag dyan, born legacy. Hindi mo pinili yan. Ng magulang mo nung pinanganak ka. Kumbaga sa ano eh, chosen. Yun. Ikaw ang pinili. Born identity. Nasa iyo yun eh. Kaya nga yung mga Adventist na nagba-backslide, bumabalik yan eh. Kaya yung mga born Adventist na backslider dyan, bumalik na kayo. Kasi dugo kayo. Kaya nga ito yung mga hindi pwedeng maging tares. Dahil mula sa simula, wheat ka. Totoo. Maaaring maging chop ka. Pero magiging tares ka, malabo yan. Totoo. Bakit? Buto ka eh. Lahi. Binhi ka. Kumbaga sa Israelita, yung God's people, the chosen people, iba sila eh. Yes. Pinili sila. Kaya lang, problema nila yon. Hindi nila ginawa yung bahagi nila. Pinanghawakan din. Yeah. Ayan. But anyway, hindi ko para i-down yung mga hindi born. Dahil marami namang mga Adventist na nabinyagan na mas Yes. mainit pa sa born. Ay, totoo Pero din, ang Doc. pinapaliwanag ko lang yung advantages ng mga born. Unang-una, hindi kami nakatikim ng sigarilyo. Totoo. Walang bisyo Maliban na lang talaga. sobrang tigas ng ulo mo. Yes. Kung yung curiosity kills the cat, yan talaga. Pinapasalamatan ko yan. Just imagine, hindi napasukan ng usok ng sigarilyo yung katawan ko. Yes. Tapos hindi lang yun. Hindi ako nakatikim ng baboy. Naku, Ngayon, ang sakit. napag-aralan ng science. Totoo pala. Na talaga nandiyon trichnia. Totoo. Cause ng high blood. Cause ng lahat ng uri ng karamdaman. Yes. At isa pang napakaganda, hindi ako nakatikim ng talangka. Naku. Hindi ako nakatikim ng palaka. Naku. Hindi ako nakatikim ng sugpo. Naku. At yung mga tahong na yan. Naku. Hindi ako nakatikim yan. Bakit? Ang tanong. Bakit, Doc? Because I am a born
Seventh-day Adventist. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo Alam po, mo, napakasarap pag-usapan itong mga ganito, pero pinag-usapan natin ito, good fats. yes. Kaya huwag ninyong ilalagay sa mainit na lugar o pang piprito. Ayan, ito sa atin itong mga kaibigan, no, babanggitin lang po natin kasi ito, Doc, meron na, Doc, ayan, may nagtanong na sa atin, Doc, Doc, ang canola oil ba ay healthy? Ayan, Doc. Eh, hindi. Pasensyahan tayo. Saka pag pinamprito mo, kahit good oil pa yan, hindi rin maganda yan. Totoo, kasi dumaan na siya doon sa heating process. Rancid na. Yes. Ibig sabihin pala, Doc, kapag pala dumadaan sa ating pong mga manonood, kapag pala dumadaan sa heat process, yung atin pong mga oils, ang nangyayari, nadi-destroy yung atin pong properties, yung healthy oils, yung minerals, yung vitamins na nandoon, katulad ng omega-3, omega-6, omega-9, at kung ano-ano pang mga healthy na mga properties nitong mga oils natin. Katulad nitong canola oil, kasi Doc, mahirap hanapin nga naman. Ngayon, kapag dumaan siya sa proseso, ibig sabihin, magiging refined na siya. At kapag naging refined na siya, kasi alam niyo po sa atin pong mga manonood, we want to share with you the word pasteurization. And pasteurization is actually a process wherein the cream is heat treated to destroy harmful organisms. Ibig sabihin, dumadaan po sa proseso sa isang mainit na makina at kadalasan po yung mga dairy po natin. And used to clean dirty dairies, katulad po ng milk, katulad po ng butter. So, ibig sabihin pala, napakahirap po mga kaibigan na kumain po tayo nito or gumamit tayo sa atin pong hapagkainan because it is not a healthy oil. Again, canola oil, hindi po siya maganda, lalo na refined na siya at dumaan pa siya sa heat, lalo na pag ginagamit natin sa ating pong mga kusina. Okay, ito na, Doc. Grabe, Doc. Simula pa lang yan, Doc, ng ating pong pinag-uusapan tungkol po sa ating pong mga oils, mga kaibigan. At kanina nabanggit ni Doc yung ating pong source of omega-3, which is part of the unsaturated fats or yung healthy fats natin, katulad ng flaxseed oil, yung walnuts natin, yung ating pong chia seed. At alam mo, Doc, ang sarap isipin na kapag alam pala natin kung ano yung tamang ipapasok natin sa ating katawan, nako, talagang siguro yung takbo nyo parang katulad ng takbo ni Doc kapag nasa court siya, basketball court. Kasi talagang malaking iba tulong ang talaga, essential oil. nakakatulong ito sa panunaw, nakapagpapalusog, lalo na yung mga, remember, pinag-usapan natin yung nagiging major na problema ng buong mundo, yung kahirapan ng pagdumi, yung Constipation. Yes. So ngayon, pag kumakain ka nito ng tamang oil nito, natutulungan talaga siya. Amen. At malaking benepisyo sa lahat ng mga susunod dito sa liwanag na ipinapaabot natin sa mga nakikinig ngayong hapon. Yes, ayan. Another thing, no, sa atin po mga manonood, kung kayo po ay may katanungan katulad po itong flaxseed oil, kung gaano kadami ba siya or paano siya iinumin or ihahalo katulad kay Doc, kasi Iba yung tibok ng puso pagka may flaxseed oil ka. Aba. Smooth. Ayun. Talagang hindi basta yan bibigay kasi nandun yung tamang langis na binigay mo. Smooth yung pinaka. Kaya everyday, kung bibigyan mo ng tamang langis yung katawan mo, gaganda yung andar nito at pati yung utak mo. Yes, ayan. Ito na. Sa atin pong mga manonood, ang flaxseed oil po, pwede po siyang inumin ng raw. Okay? Pwede siyang inumin ng raw or pwede siyang ihalo after mong lutuin. Example, yung munggo natin, Doc, di ba? Yeah. Yung munggo, hindi siya ginisa, kundi, ano tawag doon, binoil mo lang siya, Doc, no? Pinakuluan mo lang. Tapos palamigin mo lang muna. Yun, papalamigin ng konti, tapos saka po natin hahaluan ng 2 tablespoon ng ating pong flaxseed oil or yung ating pong extra olive oil. Ito na. Yung flaxseed oil po natin or yung tinatawag natin na linseed oil, 1 to 2 tablespoon a day. Ibig sabihin, 2 kutsara. Okay po, 2 kutsara. Ako, tumatatlo pa eh. Ay, totoo din, Doc, di ba? Lalo na kapag nagkakaedad. Malinam kasi, nasa mantikilya rin. Yes, ay, totoo yan. Lalo na, alam yung flaxseed, ihalo mo yan sa ipahid sa tinapay? Sa tinapay. Ayun. Para kang nilagyan mo ng mantikilya. Totoo, Doc. O kaya naman yung nagsangag ka ng kanin na walang mantika, nilagyan mo ng bawang. Pagka lamig na nasangag mo na, lagyan mo ng konting flaxseed oil, the best na parang sinangag, ayun. Ay gugutumin ka. Totoo. Alam mo, Doc, yung kanina nung nabanggit mo yung pinapahid po sa ating pong tinapay, nako, Mediterranean diet, yung ating mga Italian, if we have friends from Italy who are watching us, lalo na sa bandang Europe, they actually dip yung kanila pong mga bread sa olive oil, Doc. Yeah, kaya sarap diba? naman talaga. Yes, totoo, Doc. Tapos a little Celtic salt or yung Himalayan salt, nako. Yeah.
swak na talaga, Dok. Kaya pag tama ang diet mo, wala talaga magkakasakit eh. Yan lang Totoo. naman ang mitiin ng kailangan pangkalusugan eh. Yes. Para maiwasan na yung mga nakapila sa hospital, gawa ng katigasan ng mga ulo. Eh bakit hindi natin gawin yung ating bahagi tungkol dito? Totoo. Kaya nga sa Espiritu ng Pangula, pinaliwanag ni Ellen G. White, na talagang dapat ang pangkalusugan, bawat tinatawag na mga gawain natin, dapat laging meron yan. Huwag nating iwasan na kunyari, meron tayong malaking pagpupulong. Dapat kahit 15 to 20 minutes, merong health lecture dyan para yung mga tao, merong mapapakinggan. Yes. Paano? Tuturuan mo ng Biblia, tuturuan mo ng First Angel's Message, wala yung pangkalusugan. Paano matitihi mo sa utak yan? Malilimutan lang. Yes. Clouded nga ang brain eh. Pag kumakain ka ng flesh. Totoo, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood, we're talking about flaxseed oil. Walnuts naman po, 1/4 cup yung atin pong, kahit yung isang dakot po ng walnuts, ayan, pwede po natin per day. Kung hindi naman po kasi medyo pricey siya, medyo mahal, pwede naman tayo mag-flaxseed oil or olive oil. Ito naman, yung chia seeds natin. Walang mahal-mahal. Pagka talagang totoo, mag-invest ka talaga. Bibigyan ka ng Panginoon ng fund. Amen. Totoo yun, Dok, di ba? Kung Siya yung alalahanin, magpa-provide. basta pangkalusugan. Yes. Ayan. Ito pa, yung chia seeds naman natin, 2 tablespoon po ng atin pong per day, yung pag-consume po natin ng chia seeds. So, 2 kutsara po ulit. Ito naman, nako, Dok, ito pinag-uusapan natin yung omega-3. Punta naman tayo sa omega-6. Itong tinatawag na sunflower seed or sunflower oil. Di ba, Dok? Pinag-uusapan natin yung ganyan. At ito po, mga kaibigan, nakakapag-prevent siya. Katulad yung kanina, pinag-uusapan natin yung buko, yung flaxseed. Ngayon naman, pag-usapan natin yung sunflower seeds. Alam niyo po, yung sunflower oil pala, mga kaibigan, ay mabisang gamot para sa ating pong may mga arthritis, sa may mga rayuma. Isipin mo, Dok, kung gusto mo mag-basketball, gusto mo maging player, maging athlete, kailangan pala mag-consume tayo nitong sunflower oil. Kaya para marami at least, nagkakaroon ng mga kirot-kirot eh. yes, Kasi kulang dun sa grasa. Di ba, kailangan natin, di ba, sasakyan, yung mga shock na yan, pag kulang yan sa grasa, tatama yung bakal sa bakal. Totoo. Kaya buto sa buto. Yun. Kaya kailangan talaga natin itong mga good oil nito. Yes, O good ayan. fats. Totoo. And also, it is high in zinc. It contains zinc, mga kaibigan, that boost our immune system, that fight against diseases. Ito pa, alam mo, Dok, omega-9. Grabe, no, sa atin pong mga manonood, essential oils ang pinag-uusapan natin dito. Olive oil, alalahanin po natin, every time na nagbabanggit po kami dito sa Kaalamang Pangkalusugan, we actually endorse cold-pressed or freshly pressed na extra olive oil. 1 to 2 tablespoon per day po ulit, or yung katulad kay Doc, 3 tablespoon yung sa kanya. Bakit kamo? Kasi it fights yung atin pong yung sa immune system natin. Matindi yung antioxidant niya. Totoo napakataas eh. Yes, Kailangan talaga pampabata. At maganda, may anti-inflammatory pa. So pero kung meron ka nararamdaman na mga parang pananakit sa mga joints mo, talaga nakatulong talaga ito. At ang isa sa maganda rito, antibacterial, antimicrobial, Ayan. sa loob ng ating katawan. Na siya nagbibigay sa atin ng proteksyon para unang-una ay magkaroon tayo ng kasiguruhan na maiingatan natin ang ating buong katawan. Amen. Ayan. Thank you so much, Doc. Ito pa, no, sa ating pong mga manonood, yung olive oil din pala ay it combats our cancer cells. O, di ba, Doc? Isipin mo, sa ating pong inaalagaan niya yung mga cellula natin kasi talagang yan ang pagkain ng ating pong mga cells, mga kaibigan. Kaya kailangan natin siyang pakainin ng kung ano yung tamang pagkain niya para tayo po ay tuloy-tuloy, mga kaibigan, na maging healthy. At gayon din po sa ating pong mga cellula, sa ating pong mga cells. So, we need to consume olive oil, yung cold press po or freshly pressed, yung hindi po dumaan sa makina or sa init. Okay po, sa atin po mga manonood. Another thing, the almond oil, which is we need to consume that 1 tablespoon a day. So it soothes and hydrate our skin, it reduces scars and stretch marks. Kaya may mga nakikita po tayo sa market na yung mga almond-based na mga lotion. Kung nakikita nyo yan, may mga stretch marks, dark spots, yung ating mga scars na yan, natatanggal yan because of our almond oil. Alam mo, Dok, talaga, hindi lang pampaganda ng katawan, pampabeauty pa. Di ba? Yun ang tinatawag natin. Ito naman, Dok, grabe, no, sa atin pong mga manonood, simula pa lang yan nung atin pong mga unsaturated or good fats. Now, Dok, pag-usapan naman natin. Pag-usapan natin talaga itong fats. Mahabang subject to eh. Yes. Kaya lang, ginagawa natin, parang binibilisan. But in reality, kung ating makikita yung mga bahagi na ating pagkukulang sa loob ng ating katawan, dito natin maintindihan na talagang kailangan pala talaga nating tumutok tayo.
dito sa programa ng Kaalaman Pangkalusugan. And in that way, magkaroon tayo ng tinatawag na kaisipan na meron palang mabuting bahagi na makatutulong para sa ating kapakanan. Kaya ang sabi nga ito'y sa ating sariling ikabubuti. Kaya tutok po tayo at sana lagi nating isipin na magtulungan tayo at maibahagi din naman sa iba na meron pamamaraan na mabuhay, na tayo ay masaya at walang nararamdaman sa katawan. Ayan, thank you so much, Doc. Ito naman po sa ating pong mga manonood kasi pinag-uusapan natin kanina yung unsaturated fats. Now, we all know na yung unsaturated fats ay makukuha po saan? Sa mga plant-based na mga pagkain, especially sa atin pong yung mga herbs natin. Now, what does saturated fats do? Alam niyo po ba na it is mainly found in animal foods, but a few plant foods are also high in saturated fats. Katulad po yung nababanggit ni Doc kanina na coconut. Kaya kailangan hindi rin masyado yung dami ng pagkain natin ng coconut oil. Ayan yung pag-consume natin ng coconut oil. Ito po, according to Harvard Health, this was conducted July 2023. Saturated versus unsaturated fats. Unsaturated fats improve blood cholesterol levels, ease inflammation, stabilize heart rhythms, and play a number of other beneficial roles. And it stays liquid at room temperature and are less likely to clog our arteries. Ibig sabihin, hindi po siya bumabara doon po sa atin, hindi po siya bumabara doon po sa atin pong mga ugat-ugat. Unlike yung atin po, Doc, na saturated fats. Ibig sabihin, kapag tumigas siya at room temperature, ibig sabihin, itong ganitong normal na size ng ating pong ugat ay unti-unti siyang liliit na ganito. Bakit? Kasi na-accumulate nung pinakataba, nung saturated fats natin, yung ating pong mga ugat, yung pero ating mga vessels. Yun, sige Doc, gusto ko yung good news na yan. Ito na naman. Assuming na hindi mo pa naaabot itong ganitong uri ng kaalaman. Yes. Na kumakain ka nitong tinatawag ng mga saturated fats. At kumipot na nga yung mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Ano ba napatunayan din, sa ngayon sa napakaraming pag-aaral, na ang magandang magpababa ng cholesterol at mga taba sa mga pagitan na ugat ay yung tinatawag na garlic. Amen. Yeah. At hindi lang niya tinatanggal yung mga bara, kundi nakakatulong din yung tinatawag na pampanormal ng blood pressure. Amen. Pero napakaganda na lagi nating isipin talaga na talagang kailangan natin gawin. For example, garlic. Kahit sino naman pwede makakuha niyan . Yes. Binuboost din itong immune system . Anti-inflammatory din. Ang dami kang makikita ngayon sa YouTube . Samantalang nung araw na tinuturo ko to, sa libro lang natin binabasa ito. Ngayon marami na nagpapatotoo tungkol dito. Kaya pag pinag-usapan natin yung pampanormal ng blood pressure, nakatulong din ang kain. Yes. Nakatulong din ang hawthornberry. Doon sa tinatawag na yung mga may high blood. Para mawala kayo doon sa maintenance. Siyempre, ang kailangan natin, unti-unti, mapalitan yung mga drug medication. Dahil alam natin, may side effect yan. Yes. Pero kung alam na natin kumain ng tama at kakain tayo nitong tinatawag ng mga ganitong uri ng mga unsaturated na ito na nakakatulong para maibalik yung kalusugan ng tao, ay magkaisa tayo na mapalawak natin itong kaalaman na ganito. Alam mo, lagi ko lang pinapanalangin, gusto ko makaabot tayo sa 50,000 to 100,000 viewers. Amen. Naku, yan din ang panalangin ko, Doc. Dahil yun lang, kung marami na nagagandahan, bakit, why not just try to share it to everyone? Yes, totoo, Doc. Alam mo, Doc, no, nababanggit mo yan sa atin pong mga manonood. Yung saturated fats pala natin, alam niyo po ba kung ano yung mga category na naka-underline doon? Yung kaninang mga nabanggit natin, uulitin natin mga kaibigan. Butter, cheese, dairy products, at yung atin pong margarine or yung atin pong mantikilya na pinapahid po natin at nilalagyan natin ng asukal kasama nung atin pong pandesal. Ano, Doc? Killing me softly. Naku, totoo, Doc. Yun yung pagpapakamatay ng hulugan. Grabe, no? Talagang napakahirap po talaga, mga kaibigan, itong tinatawag natin na talagang saturated fats. Ito naman, yung trans fats naman natin, Doc, kasi kasama to sa mga talagang, ito yung dangerous fats, mga kaibigan. Trans fats actually was made by heating liquid vegetable oil. So ano siya? Partially hydrogenating vegetable oils. Katulad ng it converts the oil into a solid one
which makes them function as margarine or shortening. Ibig sabihin pala mga kaibigan, itong paggawa natin ng margarine, itong paggawa natin ng butter, talagang gumagamit siya talaga ng heating process at gumagamit siya ng pasteurization para at least magkaroon ng magandang texture. Para pag binenta siya sa market, maganda ang itsura niya. At ano pa, walang yung spoilage. Gumagawa ng margarine o gumagawa man ng mga ganitong mga mantikilya, bumibili din sila ng mga bultuhan Yes, totoo ng yan, mga Dok. tabang ganito. Ang tanong, saan ang galing ito? Ay, naku. Di ba merong mga rendering plant? Yes. Ginigiling yung mga matatagal ng patay. Totoo. Patay na hayop, mga Tapos yung kaibigan. nagsettle sa ibaba, matapos pakaluan sa 20-footer boiler tank. Sangayon doon sa mga nabasa natin. Yes. Doon ang gagaling yung mga ginagawang ganyan. Doon po galing ang ating pong mantikilya. Siyempre, bultuhan ito Yes. At yun ang nakakalungkot, Dok. Kaya sa atin pong mga manonood, i-discard na po natin, itapo na po natin, ibaon na po natin sa lupa. Kung makikita lang nila kung paano gawin yan, ewan ko na lang. Uy, totoo yun, Dok, di ba? Yun na lang kung paano gumawa ng, kung paano nila binabangaw For example na lang, itong mga, kaya nga pangalan nito, alam mo, kuminsan yung pangalan tama Donut. Ibig sabihin, do not. Yes. Huwag mong anuhin yan. Huwag na. Kainin mo. Totoo yun, di ba? Donut Kaya nga naman, di ba? Ayan, sa atin pong mga manonood, kaya lang matigas talaga yung ulo natin. Ito pa, alam niyo po ba mga kaibigan na itong margarine natin at yung butter natin, it is the mainstay saan po? Sa atin pong mga restaurants and the food industry. Why? Kasi yan ang ginagamit natin sa ano po? Ano nga yung binibenta pag Pasko na nilalagay ng mantikilya? Naku, puto bongbong. Puto bongbong. Bibingka. Naku, ang Kaya sasarap sabi ko, yan, bigyan Dok. nyo nga ako ng bibingkang meron na po kasi, sorry, hindi ako kumakain. Yung dapat yung wala pong mantikilya, yan sa atin pong mga manonood. Ito pa, yung nilalagyan po natin ng butter at ng margarine natin or mantikilya natin mga kaibigan, yung ginagamitan natin ng frying. Ayan, sa atin pong mga restaurants, baked goods, sa ating mga pastry shops, and processed snack foods and margarine. Isipin nyo po yan mga kaibigan, nakakalungkot isipin na meron pong study na kinandak ang Centers for Disease Control and Prevention. And this was done May 2023. Prevent high cholesterol. Do you want to know how many grams ang margarine na trans fat? That is 15 grams mga kaibigan. Dok, ito palang margarine ay matagal na, 1980s pa. Ngayon mga kaibigan, ibig sabihin 1980s pa tayo niloloko nitong mantikilya na to. At 15 grams ang trans fat na to na kapag kinonsume natin mga kaibigan, talagang lagot po ang ating pong mga ugat. That's why marami po ang hypertensive. At marami nang namatay. Yes, totoo Dok, totoo yan. Ito pa Dok, may tanong ako, Dok, ilan ba ang gramo ng butter naman? Ilan ang gramo ng trans fat sa butter natin? Nasa 3.3 yan. O, di ba? Yeah. Yan po ay from 100 grams natin from 100 grams, 3.3. Ang margarine natin, yung mantikilya natin, that's 15 grams. Tignan niyo po kung gaano po kadami yung babara doon sa puso natin. If we continue, or hindi lang sa puso natin, sa mga ugat ng ating pong katawan, pati if we continue to consume. Pati ang brain damay dyan. Uy, totoo yan, Dok. Di ba? Kaya may stroke. Yeah. Di ba? Heart attack. Nako, grabe. At ito pa po, paulit-ulit po namin binabanggit dito po sa Kaalamang Pangkalusugan mga kaibigan, the animal fats or animal products that have or has yung atin pong mga trans fats. Katulad ng ating keso, yung cheese natin, yung ating fatty meats, katulad yung ating mga steak, di ba Dok? Ayan, ako talaga nga naman, masarap yan. Lalo na kapag yung may mga Thanksgiving party, lalo na sa ibang bansa. At yung ating pong mga dairy desserts, yung mga malalamig, ice cream Dok, di ba? Yung mga popsicles natin. Nako mga kaibigan, iwasan po natin ito. I-discard na po natin ito mga kaibigan. May nabasa nga ako na sabi doon, true religion. Ay isa raw sa palatandaan ng totoong reliyon ay nagtuturo na may kinalaman sa bahagi ng pagkain na makakasira ng kalusugan. So kung gusto mo palang maging kabahagi ng true religion, ay maging kabahagi ka ng tigapagturo ng mga pagkain na nakakasira ng kalusugan. Totoo yan. And I'm more than glad because our institution, our church actually was blessed by God by having and getting all the information, especially in that particular subject. Kaya makikita natin talaga yung writings ng ating propetisa ay may pagmamalaki ko na bago sila humusga, basahin muna nila. Kasi marami hindi naman nila nababase. Totoo, Dok. Even American Health Federation actually, they are actually testifying that
Ellen G. White as an authority. As an authority in that particular health subject. Na ito yung bagay na sabi ko nga, hindi na natin pagtatalunan pa. Itong mga pagkain natin pinag-uusapan, pag well-versed ka sa mga writings niya. Totoo. Kaya yung mga nagtatanong pa dito, ang masasabi ko lang, magbasa muna tayo. Yes. And then pag nabasa mo ng lahat, saka ka mag-decide sa sarili mo kung ano yung tatayuan mo. Totoo. At matapos mong maintindihan yung bahagi na dapat mong gawin sa katawan mo at iningatan mo yung kalusugan mo, doon ka magsisimula na magbibigay ng kaalaman tungkol dito. Kaya nga ito yung tinatawag na health ministry. Amen. Ayan. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, ang bilis po ng oras natin, pero gusto pa rin po namin sa inyong ibahagi, no, sa atin pong mga manonood, itong parts ng atin pong margarine. Kasi hindi po natin puputulin ito, mga kaibigan. Itutuloy-tuloy po natin ang pag-share po sa inyo ng mga informative na mga information na tungkol po dito po sa atin pong mga pagkain. So, ano ba itong margarine? Ano ba talaga yung pinaka consistent or yung pinaka laman nito? Okay. So, itong margarine pala, meron pala siyang tinatawag na BHA. Ang BHA po natin, mga kaibigan, you can Google it online, beta-hydroxy acid. Ang ibig sabihin pala nito, mga kaibigan, ay it can cause photosensitivity. So, a good sunscreen is a must. Okay? Sa atin pong mga manonood, another thing, BHT. Yung BHA at BHT, mga kaibigan, these are artificial antioxidants used to prevent spoilage. Ibig sabihin, para hindi madaling masira. Kaya pala, Dok, parang hindi nasisira yung ating pong margarine. Yes, kahit yung iba nakikita ko sa palengke, nasa isang planggana or nasa isang yung pail, yung balde. Tapos, doon lang nila kinukuha, Dok, nilalangaw, ganyan-ganyan. Pero hindi siya nasisira. Bakit? Because meron po siyang BHA at BHT. Actually, yes. Yung preservative kung tawagin nila na antioxidant. Totoo, Dok. At ito, anti-acid. Yes. At ito po, mga kaibigan, yung sinasabi ni Doc na hindi siya magandang antioxidant. This antioxidant is a lab-made, okay? Ginawa po siya ng tao. Lab-made chemical that is added to foods as a preservative. Yun po yung binabanggit dito ni Doc. Kaya sa ating pong mga manonood, ito pong BHA at BHT, it will actually aggravate. Kung meron po tayong mga problem sa atin pong kasukasuan, inflammation. Ng chronic inflammation Yes. na hindi alam ng karamihan na nagre-lead doon sa sakit ng tao. Totoo, At ang problema nito, na binanggit ko kanina, yung if you take care of your liver, you live longer. Yung problema, dama yung liver dito eh. Totoo. Pati nga yung kidney. Yes. Yung thyroid natin, maraming may mga hypo, na nagkakaroon ng bahagi tungkol dito sa problemang ganito. At hindi lang yun, highly carcinogenic. Yun, ako, kansero siya, mga kaibigan. Ito pa. Sa halip na regeneration, nagkakaroon ng degeneration. Yes. Sa halip na pahabain yung buhay mo, papaikliin. paikliin pa. Ayun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, if you look for the book of Dr. Neil Needley, Fats That Heal, Fats That Kill. Necessary nutrients needed to prevent and reverse degenerative disease, heart disease, cancer, type 2 diabetes can also help reverse arthritis, obesity, PMS or premenstrual syndrome, allergies, asthma, fatigue, skin conditions, and yeast and fungal infections. Isipin niyo po, mga kaibigan, dapat alam natin kung ano yung mga taba na makapagpapahilom o makapagpapagaling, at dapat alam din natin yung mga taba na papatay po sa atin. At huwag tayong padadaya sa sarap. Yes, Huwag tayong padadaya sa sarap ng lasa. Totoo, Dok, yan. Maraming masarap na normal na hindi makakasira ng kalusugan. Totoo, Dok. Pero huwag tayong padaya dun sa masarap, pero nakamamatay naman. Yes, ayan. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, ang dami-dami po namin gusto pang ibahagi po sa inyo. Ngunit talaga ang bilis ng oras po natin. Kaya bibitinin muna po namin kayo, mga kaibigan, at nais din po namin na ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos. Dito po tungkol sa atin pong pagkain ng hindi po masustansya at hindi po maganda sa ating katawan, ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. Grease is defined by Webster as animal fat, especially when soft. Any fatty, oily, or unctuous substance, Ellen White stated that olives, properly prepared, may be eaten with benefit at every meal, the oil in them providing a substitute for animal oil and butter. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat,
lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong pagmamahal sa sangkatauhan dahil binigyan niyo po kami, Ama, ng pag-asa at pagkakataon upang yakapin ang 8 utos ng pangkalusugan. Dalangin po namin, Ama, ang mga kaibigan po namin who send their prayer request, who are praying for their loved ones, for their friends, for their workmates, for their family members, Father, who are sick, who are asking for guidance, for healing, O Lord. May you touch their physical bodies, may you give them right mind, and help them, Father God, to embrace and accept and be reformed about the 8 laws of health. Thank you so much, Lord God, for the presence of each and every one of us. And may you continue to bless each viewer, Father God, of Kaalamang Pangkalusugan. Because we ask all these things in the loving name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Muli po sa ating pong mga manonood, subaybayan niyo po kaming muli 4:00 pa rin po ng hapon next week. Dito pa rin po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.